You're my peace of mind. Ayun. Hello! Magandang gabi sa ating mga kamag. At syempre sa ating mga ka-UB at sa ating mga kabatas. At welcome sa panibago kong video reaction. So yun na nga, no? Nakita ko sa itong video na to, no? Galing kay Ma'am Brenda Kaminsky. So po siyang kabatas. So yun, nagkaroon po siya ng interview kay Madam Julie, no, Likop. At dito nga po ay napag-alaman natin ng dalawang kapatid ni Raffy Tulfo ay ginawa niyang anak niya. What? Paano nangyari yun? Kapatid mo, anak mo? So yun na panoorin po natin itong video, no, para malaman natin kung bakit nangyari na ang mga kapatid ni Raffy Tulfo ay naging mga anak niya. Panoorin natin. Alright. Okay. Affidavit 2.12. I never met of any of Jocelyn's children who are my half-siblings. I challenge Jocelyn's children to perjure themselves of this fact and to present supporting evidence of our time together. Note that I have photographic evidence of my time with one of Raffy's mistresses, their child together, and a separate photo with Jocelyn. Lastly, I have read his falsified divorce papers with my mother. It was admitted evidence. It is interesting to read that they had born 3 additional children: Rafael Tulfo Jr., Edel Tucci. Teka, Yes. hindi ko maintindihan. Ano ibig mong sabihin yan? Sino yung tatlong anak? Ano yan? Yung additional naming anak ni Raffy. May anak pa kayo? File siya ng divorce. 3 raw, sabi ni Raffy. So yun nga, nag-file si Raffy ng divorce, no, sa US. At nilagay niya dun sa kanyang divorce paper na 3 ang kanilang anak, na legitimate na anak nila ni Ma'am Julie. Tutuloy natin. According sa divorce decree. Nakalagay doon sa divorce paper Divorce decree. na may 3 Yes. kayong anak? At yan ang sabi ni Raffy, nagkaroon pa kami ng 3 anak, pero yung tunay niyang anak ang wala sa divorce decree dahil hindi niya alam kung babae o lalaki yung anak. Wow! Hindi niya nailagay yung tunay niyang anak doon sa divorce decree dahil hindi niya alam kung babae o lalaki yung anak niya. Pero alam niyang may anak siya. Tama? Galing talaga nitong senador na to. Tuloy. Anak niya. So kung nagkataon pala, 4 ang dapat niyang ilagay kasi may 3 na siyang nilagay. Dapat ilagay. Meron ba kayong hawak na ebidensya? May hawak ba kayong ebidensya na papeles na talagang Yes. peke yung Yes. divorce I paper? have. Hindi peke divorce paper nakuha namin sa Nevada. And it is apostille by the Secretary of State. Kasi kung hindi ma-apostille, hindi mo magagamit dito sa Pilipinas, sa Court of Pilipinas. Ang papeles. Medyo malakas kasi yung music ni Ma'am, no, kaya medyo mahirap intindihin, but sige, tuloy lang natin. Kaya doon nyo kinuha para magamit nyo. Yes. At saka may tatak siyang apostille. Oh, grabe. I can't believe it. Natunay, Itatak na apostille para saan? Para saan yung apostille? Tuloy natin. natunay yun. Natunay yung papeles na yun nakalista sa May tatak na apostille na meaning parang stamp siya na patunayan na yung papel na nakuha ni Ma'am Julie is authentic. Okay, tuloy natin. sa ng Nevada, sa listahan doon. Okay. Nagpakasal. Talagang sinungaling itong si Idol. Okay. Sobrang sinungaling po. Imagine tatlong anak nilagay dun sa divorce decree niya, divorce paper niya.
Tapos yung anak na tunay hindi nilagay. Diba? Galing? 3 anak nilagay. So yeah, but the funny thing, then, si Edel Tulfo at si Tucci Tulfo, ang dalawang yan ay mga kapatid ni Rafi. Ginawa niyang anak niya, yung 2 niyang kapatid sa papeles. So, yun. Hindi Ano, hindi familiar sa akin yung mga pangalan ng mga kapatid niya na yun. Siguro yun yung mga nasa Amerika, no? Ulitin natin kung para baka sakali medyo malakas sa yung music ni ma'am, no? Ulitin lang natin. But the funny thing, then, si Edel Tulfo at si Tucci Tulfo, ang dalawang yan ay mga kapatid ni Rafi. Ginawa niyang anak niya, yung 2 niyang kapatid sa papeles. Yes. Para maintindihan. Halala, I can't believe this. So yun, 2 kapatid niya, nilagay niya sa papel doon sa ano na anak niya. Ang tindi ng kasinungalingan, ano po? Kung nakakapagsinungaling siya ng ganito, paano pa kaya sa taong bayan? Bilang isang senador. Di po ba? Ibig sabihin ba nito, maraming mga Pilipino ang mga Tulfonatics na naloko ba? Tawag doon. At ito naman mga Tulfonatics pa rin hanggang ngayon. Kahit na alam nila itong mga nangyayari na to. Ano po? Tuloy natin. So, I would like to understand who these siblings are and why my name was completely omitted from the divorce decree. It has been a decade. Anong ibig mo sabihin na wala yung pangalan mo? Natural pagkukuha siya na magde-declare siya ng divorce paper, andun dapat yung asawa niyang dinivorce niya. Nilagay niya yung pangalan ko, pero yung mid ko pinalitan niya. So hindi ikaw. Yun, another kasinungalingan. Nilagay yung pangalan ni Ma'am Julie, pero binago yung middle initial. May kasunod pang kasinungalingan to. Tuloy natin. Yun. Iniba niya yung pangalan. Yung middle name ni Rafi is also pinalitan din niya yung middle name niya. O di hindi rin siya yun. Pinalitan niya ang kanyang sarili. Okay, is it too much coincidence na kung hindi siya yun, bakit si Edel Tulfo tsaka si Chit Tulfo Edel Tulfo at saka Chit Tulfo. So yun yung mga kapatid niya na ginawa niyang anak niya. Galing, no po? Tuloy natin. May another kasinungalingan na naman to. Kapatid, pangalan ng mga kapatid niya, mga ginawa niyang anak namin dito. Ang dami niyang kalokohan. Biro mo, yung nilagay niyang pangalan, hindi siya yun. Ang nilagay niyang pangalan sa'yo, hindi ka rin yun. Kasi nga, hindi yun ang tunay niyong mga pangalan. Yun. Yung nilagay niya yung pangalan niya, pero yung middle initial niya, binago rin niya. Okay? Patuloy natin ulit. Meron na naman itong kasinungaling kasunod. Middle name ka mo? Iniba niya, pero siya. Kasi, yung middle name na ginamit niya sa divorce decree, at saka nung kasal siya kay Celedonia, at saka yung anak niya sa Pilipinas, ay ginamit niya ang tangko, firmado niya. Pero ikaw, kaya alam ko siya yun. Pero ikaw, iniba rin niya kasi nga hindi mo kamo tunay na pangalan niyo. Lugto, yung middle name. So, yung middle name pinalitan okay, niya. sa batas nga, hindi nga ikaw yun. Yun ang palagay ko. Tama, sa batas hindi siya yun. But may mga bagay na magpapatunay na siya yun. Diba? Tuloy natin. Hindi nga ikaw, kasi ibang middle name. Kasi akala ni Rafi, hindi ko na makukuha man. So, ayaw niyang... Yun, akala ni Rafi, hindi na to mauungkat. Diba? Kasi nga, dineclare na siyang na presumptive death ni Ma'am Likup.
No? Kaya akala niya, wala na lahat yun. Hindi na ito hahalongkatin ni Ma'am Ligop. And siguro inisip niya may sariling pamilya na rin naman si Ma'am Julie. So hindi niya na inisip na mangyayari pa to. Kaya ginawa niya tong kasinungalingan na to sa kanilang divorce paper. Like, yung mga ginawa niya na mga fraudulent dito sa mga court documents na to, hindi niya iniisip na makukuha kong mato. Wala siyang iniisip kung palitan niya yung middle name ko, dagdagan yung namin. Oo, wala siyang iniisip. Birthday niya doon, palitan niya, hindi niya iniisip na lahat ito magkakatukma. Kasi there's the trace eh. Kaya yung kasal niya kay Celedonia, pinalitan niya yung birthday niya doon at saka yung middle name. Yung application ng marriage nila is, ang tatay niya is Ramon Tulfo. So, kinross. Another kasinungalingan. Diba? Binago rin yung pangalan ng tatay niya sa kasal nila ni Celedonia. May kanta to, diba? Oh, Celedonia, never knew the pain. Sorry. Tuloy natin. Out yung Ramon. Ramon Rodolfo yun. Sino yung Rodolfo? Hindi ko alam. Ang tatay niya Ramon, pero ang Ramon, naka-cross out. Kasi tangko yun, di ba? So, Hala, lahat na peke yung mga pinaglalagay niya. Yes. Tapos yung mother niya, pinalitan niya completely ang pangalan. Oh, lagot. My goodness. Yung nanay niya, pinalitan ng buo yung pangalan. My goodness. Anong ibig sabihin nito? Mga kababayan, ang tindi magsinungaling nitong taong ito. Kaya masasabi natin na yung Rapi Tulfo in action is puro, di ba? Puro kaplastikan. Dahil pinagkakakitaan. Di ba? Kung nagawa niya to sa pamilya niya, sa asawa niya, sa tunay niya asawa, sa anak niya, paano pa sa ating mamamayang Pilipino? Ano ito maisip ng mga Tulfonatics na po? Kaso ewan, kung nag-iisip ba itong mga to? Tuloy natin. Para lang matuloy yung kasal nila ni Celedonia. Hindi, para itago siguro na siya kasal dito, pinalitan na lang niya ang pangalan niya para hindi ma-tie up together yung mga, Okay, sa mga yun siya dito sa mga papeles na to. Pero siya. Oh. Obviously, walang ginawa na research kung totoo yung pinaggagawa niya. Kaya nakapasa. Okay, tapos yung nakuha kong research nila ni Jocelyn, nung kinasal sila 2 beses, 93 and 95, yung birthday niya doon ay mali pa rin. Pinalitan din niya. Pareho Oh, another sinungalingan. Pati birthday niya, pinalitan niya. Doon sa kasal nila ni Jocelyn. Diba? Dami. yung birthday ni Celedonia. Ay, yung ikasal siya kay Celedonia. October 15, 1955. 2 marriages of Jocelyn yun ang nakalagay niyang birthday. At saka yung sa anak niya, yung ang nakalagay na birthday, October 2. Okay. Sige, patuloy mo kasi baka maubusan ako ng battery dito. So yun, mga kababayan, ano? Ang tindi ng kasinungalingan dito ni Rapi Tulfo, no? Siyempre, diba? Paniniwalaan natin to dahil mismong asawa niya nagsalita. At hindi maglalakas loob itong taong ito, si Miss Julie Licop, kung walang katotohanan niya kanyang sinasabi. Diba? Dahil pader ang kanyang binabangga. At saludo talaga ako dito kay Ma'am Julie, no? Napakatapang, napakatibay na tao. Very strong na babae. No po? So yun lang naman mga kababayan, no? Nakita natin na naman ng mga panibagong kasinungalingan. Mga panibagong hindi. Luma na pala to. Mga kasinungalingan ni Rapi Tulfo, no po? Kaya siya nakapagpakasal ng 4 na beses dahil ginawa niya itong mga kasinungalingan na ito. Okay? At yun nga po, no, merong isang taong nagdidiwang na panay kinokontent ako. Sabi niya daw ay mukhang hindi na raw nagko-content yung mga kinokontent niya. Natakot na raw. Well, sorry. Wala na akong takot. Ito, may panibago ako. Content mo ulit. Yun na po at maraming salamat mga kamag at mga UB at ating mga kabatas.
At muli, huwag natin kalilimutan na isa lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.